Nalaman na niya kung ano talaga ang hinahanap ng mga tao sa likod ng horror game. Sa huling laro, nagtakda sila ng kondisyon, tanging ang may kakayahan lamang ang makakausad. Dahil dito, napilitan siyang sumipsep ng isang espesyal na prutas, na humantong sa pagbara ng daloy ng enerhiya ng kanyang Emperor Scripture. Bilang resulta, hindi na niya magamit ang kanyang orihinal na kapangyarihan. Inamin niya na bawat laban na kanyang nilabanan dito ay ginawa gamit ang kapangyarihan ng espesyal na prutas na iyon. Ngunit kung siya ay magiging tapat, ang kapangyarihang iyon ay hindi naman talaga espesyal. Bilang kapalit, kanyang isinara ang kanyang Emperor Scripture, ang kanyang tunay na lakas. Matapos mabuhay muli, sapat lang ang kanyang nakultiba upang tumugma sa antas ng kapangyarihan ng isang 8th-level ability user. Ngunit ang kanyang Emperor Scripture ang tunay na nagpapakilala sa kanya mula sa lahat dahil ito ang pinakamalakas na puwersa sa buong universo. Gayunpaman, kailangan niyang makuha ang Crystal Skull. Kaya pinili niyang isara ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, sa pagbabalik tanaw sa lahat, napagtanto niya na ang tunay na mastermind ay ang horror game mismo. Alam ng mga tagalikha ng horror game na hanggat taglay niya ang Emperor Scripture, siya ay hindi matatalo. Kaya naman nagtakda sila ng kondisyon na tanging ang mga ability user lamang ang makakakuha ng Crystal Skull. Upang matupad ito, kinailangan niyang kainin ang espesyal na prutas, na sumara sa kanyang tunay na kapangyarihan at nag-iwan sa kanya ng mahinang artificial na kakayahan. Ang lahat ng ito ay isang setup mula pa sa simula. Ang target ng horror game ay hindi ang iba. Ito ay siya. Alam ng mga game designer na hindi nila kailanman makukuha ang Crystal Skull para sa kanilang sarili, kaya ang layunin nila ay pahinin siya. Ngayon na nasa kanya na ang bungo at nakasara ang kanyang mga kapangyarihan, mas madali na itong kunin sa kanya. Naalala niya kung paano siya binalaan mismo ng Crystal Skull. Ang mga taong ito sa horror game ay nag-iisip ng 10 hakbang ng mas maaga. Sa paglipas ng mga taon, nakakita sila ng hindi mabilang na manlalaro at nagtakda ng maraming masalimuot na bitag. Kinilala ni Luan na naunawaan na niya ng husto ang kanilang mga intensyon. Gusto nilang pahinain siya at pagkatapos ay alisin. Ngunit kahit sa kanyang mahina na estado, hindi pa siya pinupuntahan. Iyon ang nakakalito sa kanya hanggat hindi niya lubos na nauunawaan ang kanilang mga motibo. Nagpasya siyang huwag kumilos at manatiling low profile. Lumipat ang eksena sa Tango kung saan nakita si Shuang na nagsasanay ng kanyang martial arts. Sa sandaling iyon, dumating si Hanga at magalang na nagtanong, "Young Miss, tinawag niyo ba ako?" Sumagot si Shuang, "Oo, tingnan mo kung ano ang trending sa internet." Mukhang naguguluhan si Hanga. "Ano yan? Ipakita mo sa akin." Tiningnan niya ang screen at nakita ang maraming headline na nagsasabing nagtago si Lu Wujie dahil sa takot kay Qin Mang. Bakit hindi tinatanggap ni Lu Wujie ang hamon ni Qin Mang? Natatakot ba siyang mawala ang kanyang nangungunang ranggo sa Sky Dragon list? Galit na galit si Hanga. Sino ba itong Qin Mang? Hindi ba niya naiintindihan na iniinsulto niya si Mr. Luo? Kung magpas siya si Master na gumanti, hindi man lang malalaman ng lalaking ito kung ano ang tumama sa kanya. Kalmadong idinagdag ng isa pang elder, "Hindi mo kilala si Qin Mang. Isa siya sa pinakamalakas na mandirigma mula sa Green Mountain City, isa sa pinakamakapangyarihang lungsod sa mundo ng cultivation. Natatakot ako na sa pagkakataong ito ay nasa totoong gulo si Mr. Luo." Bulong ni Hongbao, "Kaya pala ganoon. Akala ko ordinaryong tao lang siya. Hindi ko alam na ganoon pala siya kalakas." Si Shuang, nakitang-kita ang galit, ay sumanghal. "Ano ang mahalaga kung sino siya? Kung nang ahas siyang labanan ang ating master, ang buong pamilya ay lalaban sa kanya. Lubos akong nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating master. Walang sino mang makakatalo sa kanya." Lumipat ang eksena sa Tango Airport kung saan nakita ang sekretarya ni Tala at ang kanyang kapatid na si Edward na nag-uusap ng seryoso. Sinabi ng sekretarya, "Kapatid Edward, nakuha namin ang impormasyon na ito mula sa Wolf King. Naglalaman ito ng mga pangalan ng bawat cultivator na nakasaksi kay Sir Talav sa labanan. Bawat isa ay nakalista ng detalyado." Sinuri ni Edward ang dokumento at nagkomento, "Sa buong listahan na ito, 2 tao lamang ang tila may kakayahang hamanin si Sir Tal. Ang isa ay ang Swordmaster mula sa Cullen at ang isa naman ay si Qin Mang mula sa Green Mountain City.
Parehong sila ay hindi kapani-paniwalang malakas at ang tanging makakaya lamang na lumaban kay Sir Talv ng harapan. Isa pa, may isang pangalan, si Luigi, ngunit walang impormasyong ibinigay tungkol sa kanya. Sino ang lalaking ito? Sumagot si Olive, sinubukan kong mangalap ng impormasyon tungkol sa kanya, ngunit wala akong nakuha. Ang kakaiba ay walang master ang lalaking ito. Lahat ng natutunan niya, ginawa niya sa sarili niyang pagsisikap, at 20 taong gulang pa lamang siya. Gaano man katalentado ang isang cultivator, walang sino mang makakatalo kay Sir Talv sa ganoong edad. Kaya hindi ko na sinayang ang oras sa pagre-research pa sa kanya. Walang silbi iyon. Tumanggo si Edward. Oo, tama ang ginawa mo. Bakit magsasayang ng oras sa isang taong hindi man lang tayo matatalo? Ituon natin ang pansin sa ating dalawang pangunahing sospek. Idinagdag ni Olive. Wala tayong gaanong oras. Kung susubukan nating hulihin sila isa-isa, masyadong matagal. Maghiwalay tayo. Susundan ko si Kinmang. Sumang-ayon si Edward. Sige, pupunta ako sa Cullen para hulihin ang hinayupak na swordmaster na iyon. Lumipat ang eksena sa training hall ng pamilya E. Kitang-kita ang pagkabigo ni Hanga. Miss, hindi maganda ang sitwasyon. May isang media company mula sa kabisera na labis na sumusuporta kay Kinmang. Nagkakalat sila ng kung ano-anong chismis tungkol kay Mr. Luo. Alam ng lahat kung gaano karespetado si Mr. Luo. Sa martial world man o sa financial world, mataas ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Kaya sinusubukan nilang suran ang kanyang pangalan. Ang pinakamasama pa, napakalaki ng media company na ito. Hindi natin sila mapipigilan. Bukod pa rito, ini-interview nila ang mga taong pawang nagsasalita laban kay Mr. Luo. Kabilang doon si Eugene, kasalukuyang pangalawa sa ranggo sa Sky Dragon list. Sa huling labanan, si Mr. Luigi ang nagligtas sa kanya. Gayunpaman, walang kahihiyang inangkin ng kasuklam-suklam na lalaking ito na walang kapangyarihan si Mr. Luo laban sa isang tulad ni Kinmang at nagtatago lamang siya dahil sa takot na mawala ang kanyang ranggo dahil sa kanyang mga maling pahayag. Ang opinyon ng publiko ay nagsimulang bumaling laban kay Mr. Luo. Mas marami ng tao ang nagsisimulang magduda sa kanya. Sinabi ni Master Yu, alam kong lubos na si Eugene ay nanatiling nasa ranggo 2 sa loob ng maraming taon. Tungkol naman sa humawak ng ranggo 1, si Grandmaster Lee. Opisyal siyang nagretiro at ngayon ay nagkulong para sa cultivation. Kung naririto pa siya, maipagtatanggol niya sana ang karangalan ni Mr. Luo. Ngunit dahil wala na siya rito, tiyak na maniniwala ang lahat sa mga salita ni Eugene. Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Hong Bao ang kanyang pagkabigo, na sinasabing, paano magiging ganito kasama ang isang tao. Nagpapanggap na bayani ang kasuklam-suklam na Eugene samantalang alam ng buong bansa ang katotohanan. Naaalala ng lahat ang panahon na lumitaw si Gorold at tinalo ang lahat ng mga elite sa Sky Danger list. Kung hindi lumitaw, noon si Mr. Luo, lahat ng mga ranker ay namatay sana at ang pagmamalaki ng ating bansa ay naduraj. Patuloy niya ng galit, ngunit ang problema ay kung sapat na malakas ang pagsigaw ni Elias, magsisimulang maniwala ang mga tao. Galit na galit ako na wala akong magawa. Wala rito si Mr. Luo at sinisiraan ang kanyang pangalan. Nakatayo lang kami rito nang walang magawa. Samantala, malalim ang iniisip ni Shuang. Alam niyang ang mga individual sa Sky Dragon list ay labis na makapangyarihan. Grandmaster, hindi ka magsisinungaling. At sinabi ni Eugene na si Kinmang ay isang labis na makapangyarihang puwersa. Maaaring totoo iyon. Marahil ay mas malakas si Kinmang kaysa sa aking guro. Pagkatapos ng lahat, malawak ang mundo at imposibleng sukatin ng tumpak ang lakas ng bawat isa. Bigla, nagkagulo sa gate nang may nagsimulang umatake sa bodyguard ni Shuang. Sumigaw si Hanga, sino ang nangahas na gumawa ng gulo sa pamilya I sa araw? Sawang-sawa na ba kayo sa buhay? Lumingon ang lahat at nakita si Kinmang mismo. Dumating kasama ang kanyang mga tao. Humakbang si Kinmang at nagtanong, gusto kong malaman kung sino rito si Shuang. Lumipat ang eksena sa isang malaking production house. Sa production house, hinarap ni Ling Jia ang direktor na si Mian at nagtanong, Direktor Mian, napagkasundoan na natin ang mga tuntunin sa ating nakaraang kontrata, bakit mo biglang binago? Sumagot si Direktor Mian ng may ngisi. Miss Ling Jia,
Alam kong ikaw ang babaeng bida sa pelikulang ito, ngunit ang isyu ay ang kumpanyang gumagawa ng pelikulang ito ay pag-aari ni Lu Wuji, at tulad ng alam mo, maraming bulong-bulungan ang umiikot tungkol sa kanya. Hindi matalino ang paglabas ng pelikulang nakaugnay sa kanyang pangalan ngayon. Magkakaroon ng malaking backlash mula sa publiko. Patuloy niya, gayunpaman, kung igigiit mo pa rin ang paglabas, maaari akong makipag-usap sa mga nakakataas para sa iyo, ngunit huwag na tayong magkunwari. Napakalaking proyekto nito. Ang pagkaantala nito ay magiging malas, at tiyak na nauunawaan mo na kung magpapakahirap ako para sa iyo, umaasa ako ng kapalit, sapat ka ng matalino upang malaman kung ano ang ibig kong sabihin. Tiningnan siya ni Lin Jia ng gulat at nagtanong, Direktor Mian, bakit ka ba kumikilos ng ganito? Humalaklak siya at sumagot, akala mo ba talagang nagkakamali ako? Kung ito ay purong usapin sa negosyo, hindi ko ba dapat sana ay tinalakay ito sa iyong producer? Ang katotohanang tinawag kita rito ay dapat maglinaw kung ano ang gusto ko. Lumapit siya at idinagdag, napakalaki ng proyektong ito at ang buong karera mo ay nakaugnay dito. Kung may pupudpad ang pelikulang ito, wala nang gustong makipagtulungan sa iyo muli. Kung gusto mong magpatuloy ang iyong karera, kung gayon makipagtulungan ka. Hindi masisira ang buhay mo sa isang gabi. Nagngangalit, tumayo ang kaibigan ni Linia at sumigaw, Direktor Mian, nauunawaan mo ba ang sinasabi mo? Mukhang nakalimutan mo na ang Lia ay isang top-tier actress, at pansamantala lamang nawawala si Mr. Nuji. Hindi naman sa hindi na siya babalik. Pagbalik niya, mawawala ang mga bulong-bulungang ito, at ang mga taong tulad mo ay titigil sa pagtahol. Binalaan niya ito. Kung pinahahalagahan mo ang iyong kapakanan, umalis ka na ngayon dahil kung babalik si Mr. Luigi at malaman ito, hindi kanya patatawarin. Ngumisi si Mian at sinabi, sinusubukan mo akong sabihin kung ano ang maaari o hindi ko magawa. Kayong dalawa ay talagang hanggal. Hindi ko kayo inimbitahan rito para sa negosyo. Hinikayat ko kayo sa isang patibong. Nakipagsosyo ako kay Mr. Kinmang, at binabati kita. Opisyal na kayong dinukot. Humarap siya kay Ling Jia at idinagdag, alam ng lahat na baliw si Lu Wuji sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit ka napunta sa gulo na ito. Ngunit dahil maganda ka, binibigyan kita ng paraan para makalabas. Bigyan mo ako ng isang gabi ng iyong pagganap. Kung magustuhan ko, maaari kang maging kerida ng pamilya mo. Walang saysay ang tumakbo kay Lu Wuji. Hindi na nga siya nakikipag-usap sa iyo. Sumama ka sa akin at ipapakita ko sa iyo ang magandang panahon at maiiwasan mong tretuhin bilang isang bihag. Bago pa siya makapagsalita, sumugod si Lin Jia at malakas na sinampal siya sa mukha. Sumigaw si Mian sa galit, ikaw. Paano ka naglakas loob na sampelan ako? Tumayo si Lia ng matuwid at tinitigan siya. Kaya kung tiisin ang iyong mga insulto sa akin, ngunit kung magsasabi ka pa ng isang salita tungkol kay Mr. Nuji, sumusumpa ako na susungaban ko ang iyong dila. Hindi ka karapat-dapat na banggitin man lang ang kanyang pangalan gamit ang iyong maruming bibig, lalo na ang Sir-on siya. Ngumisi si Mian at sinabi, nasa gulo ka na, at sa pag-atake mo sa akin, lalo mo lang pinasama ang sitwasyon mo. Pinatunayan mo na walang saysay ang bigyan ng pagkakataon ang isang hamak na babae na tulad mo. Malinaw na bulag ang iyong pananampalataya sa basurang iyan, Luigi, hindi ba? Talaga bang naniniwala ka na hanggat buhay siya, walang mangyayari sa iyo? Malamig siyang tumawa, pagkatapos ay idinagdag. Ngunit gusto kong makita kung ano ang sasabihin mo kapag pinatay na ni Master Kinmang ang iyong pinakamamahal na Luigi. Tingnan natin kung mayabang ka pa rin pagkatapos niyan. Mga gwardya, hulihin silang dalawa. Lumipat ang eksena sa bulwagan ng pakikipaglaban ng pamilya E. Tumayo si Ewang ng matangkad at nagtanong, sino ka at paano ka nang ahas na umatake sa aking mga tao nang walang palem? Naglunsad ng atake si Queen Mang kay Shuang. Agad siyang kinilala ni Master Yu. Isa siyang cultivator. Sumugod si Honggo sa tabi ni Shuang, na nagtatanong ng may pag-aalala, Young Miss, ayos ka lang ba? Bumulala si Qin Mang. Paano ka naglakas loob na kausapin ako ng ganyan? Dito, ako ang nagtatanong, at kung may manggahas na muling sumingit sa akin, sila ang susunod kong target. Nagngangalit, sumanghel si Hangga. Hayop ka. Paano ka nang ahas na atakihin ang Young Miss? Wala akong pakialam kung cultivator ka o kahit Diyos.
Hindi mo siya pwedeng hawakan. Mabilis siyang binalaan ni Shuang. Hindi, Hongbao, huwag mo siyang atakehin. Ngunit huli na ang lahat. Sinaktan ni Qinmang si Hongbao at pinabagsak ito ng walang malay. Naisip ni Master Yu sa kanyang sarili. Kahit cultivator siya, umaatake siya sa mga ordinaryong tao. Alam niyang hindi cultivator si Hongbao, gayunpaman ay sinugod pa rin niya ito. At kahit ordinaryong tao lang si Hongbao, tumayo pa rin siya para protektahan si Shuang. Kung mananahimik lang ako na parang duwag ngayon, mawawalan ako ng paggalang sa sarili, kahit ikamatay ko pa. Paprotektahan ko ang iyang miss. Ngumisi si Qinmang at tinukso siya. Bobo ka ba? Alam mong hindi mo ako kayang saktan, gayunpaman ay humaharang ka pa rin sa aking daan. Dahil dito, inatake niya si Master Yu, pinabagsak ito ng walang malay. Humingal si Shuang. Kahit si Master Yu ay natalo. Sino ba ang lalaking ito? Tumawa si Qinmang at humalaklak. Bakit mo tinatawag na master ang kalbong hanggal na iyon? Hindi man lang siya kwalipikadong tawaging martial artist. Mukhang nagtipon si Lu Ji ng isang hukbo ng mga hanggal. Sumingit ang mga nakatayo sa likod ni Qinmang. Oo, tama ka. Basura si Lu Ji at gayon din ang lahat ng kanyang tagasunod. Nasa Sky Dragon list siya, ngunit hindi siya karapat-dapat doon. Tanging si Lord Qinmang lamang ang karapat-dapat sa ranggo 1. Mabangis na sumagot si Shuang. Ano ba, ang ipinagmamalaki mo? Tinalo ng tinatawag mong boss ang dalawang ordinaryong tao kahit na isang cultivator. At sa tingin mo kahanga-hanga iyon. Hindi ka man lang karapat-dapat na dilaan ang bota ng aking master, si Lu Wuji. Ang tanging dahilan kung bakit ka nakarating dito ay dahil wala siya rito. Kung naririto siya, hindi ka man lang nakatayo. Umungol ang mga tauhan ni Qinmang. Mukhang gusto ng mamatay ng babaeng ito. Kung ipot ang mga mata ni Qinmang at sinabi, iisa lang ang disipulo ni Lu Ji, gayunpaman ay patuloy mo siyang tinatawag na guro. Isang bagay lang ang ibig sabihin niyan. Ikaw pala si Ewang. Humakbang siya pasulong. Ngayon sabihin mo sa akin ng mabilis, saan nagtatago si Lu Wuji? Wala akong personal na sama ng loob laban sa iyo. Kung ibibigay mo sa akin ang kanyang lokasyon, hahayaan kitang mabuhay. Ngunit kung lalaban ka, magiging napakapangit ng mga bagay-bagay para sa iyo. Sumanghal si Shuang. Dapat mong pasalamatan na hindi ko makontak ang aking guro ngayon. Kung kaya ko lang, ito na sana ang huling sandali mo sa Earth. At sa tingin mo ba talaga kung alam ko kung nasaan siya? Hindi ko ba siya tinawagan na? Tumawa si Qinmang ng mapang-uyam. Napakaraming papuri para kay Lu Wuji. Sinubukan ko na ang lahat para paalisan ang duwag na iyan sa pinagtataguan niya, ngunit ayaw niyang magpakita. Nagtatalak ang kanyang mga tagasunod na parang leon siya, ngunit ang nakikita ko lang ay isang takot na maliit na daga. Humarap siya kay Shuang at sinabi, ang iyong tinatawag na guro, si Lu Wuji. Natatakot siya sa akin. Siguro hindi mo talaga alam kung sino siya. Kaya, hayaan mong ipaliwanag ko. Oo, isa siyang makapangyarihang cultivator, ngunit hindi siya kabilang sa anumang sekta. Lahat ng natutunan niya ay self-taught. Ako naman, sinanay sa Cullen sect, at ako ang pinakamakapangyarihang cultivator doon. Ang mga ability user hanggang sa ikapitong antas ay wala lang sa harap ko. Napakalakas ko na kaya ko ring talunin ang mga 8th level ability user sa mga nangungunang cultivator sa mundong ito. Nasa pinakatuktok ako. Kaya sabihin mo sa akin, sino ba talaga si Lu Wuji sa harap ko? Sa sandaling iyon, lumitaw si Olive at sinabing may ngisi, kaya pala isa kang makapangyarihang cultivator. Buti na lang at sinabi mo sa akin ang lahat ng kaya mong gawin nang hindi ko man lang tinatanong. Sa wakas, nahanap din kita. Sumanghal ang isa sa mga tauhan ni Qinmang. Hoy ikaw, saan ka ba galing? At paano ka naglakas loob na banggitin ang pangalan ng aming boss ng ganoon? Magpakita ka ng respeto at tawagin mo siyang Boss Qinmang. Bago matapos magsalita ang lalaki, mabilis na sumugod si Olive at pinuputol ang isa sa kanyang mga braso. Masyado siyang maingay, bulong ni Olive ng malamig. Takot na takot, humingal si Qinmang. Isa siyang werewolf. Masyado ba akong nagmayabang kanina? Siguro iyon ang nakasakit sa kanya. Sinubukang manatiling kalmado, magalang na hinarap ni Qinmang. Sir Werewolf, sa tingin ko hindi pa tayo nagkakakilala. Maaari ko bang itanong kung bakit ka naririto at bakit mo ako hinahanap?
Tinitigil siya ni Olive at sumagot, sagutin mo ako ng totoo. Pumunta ka ba sa Hashan Mountain para makibahagi sa horror game? Halatang natarante si Kinmang at sumagot. Bakit mo tinatanong ang tungkol sa Hashan Mountain? May nangyari ba doon? Ibig sabihin, oo, pumunta ako doon ilang araw na ang nakalipas. Nagsimula siyang mag-isip sa sarili. Naaalala ko, nagdulot ako ng malaking kaguluhan sa Golden Peak City kamakailan. Maraming tao ang napatay ko noon. Baka isa sa kanila ay werewolf. Pero paano nangyari iyon? Matalas ang aking pandama. Siguradong naaalala kong pumatay ako ng werewolf. Iba ang amoy nila kaysa sa tao. Nagliliyab ang mga mata ni Olive sa galit habang sumisigaw. Kaya ikaw pala, halimaw ka. Dahil sa iyo, nawala ang karapat-dapat kong posisyon. Naging wala akong kwenta kundi isang mahina sa mga werewolf. Ipaghihiganti ko si Sir Talef. Sumusumpa ako na pagbabayaran mo ito. Nanginginig na ngayon, naisip ni Kinmang sa kanyang sarili. Isa rin siyang level 8 ability user. Hindi ko man lang matalo ang spiritual lord ng Golden Peak City, at isa lang siyang tao na may level 8 na kapangyarihan. Pero ang lalaking ito, isa siyang werewolf na may dagdag na kakayahan. Diyos ko, pakiusap protektahan mo ako o hahatiin niya ako. Lumipat ang eksena kay Direktor Mian na tinatalian si Lin Jia at ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Mian na natapos na ang trabaho ng kanyang boss na si Kinmang. Sa sandaling iyon, ipinagbigay alam ng isa sa kanyang mga tauhan na hinanap nila si Lin Jia at nakita nila ito. Gayunpaman, wala itong ideya kung nasaan si Lu Ji. Mukhang nagulat si Mian, nagtatanong kung paano pati ang isang disipulo ni Lu Ji ay walang alam sa kanyang kinaroroonan. Patuloy niyang ipinaliwanag na sa kanyang investigasyon sa disipulo ni Lu Ji, nalaman niya na hindi pala siya tinuruan ni Lu Ji. Kaya sa teknikal, si Ewang ay isang disipulo lamang sa pangalan. Pagkatapos ay tinanong ni Mian kung ano ang nangyari sa mga magulang ni Lu Ji. Iniulat ng isa sa kanyang mga tauhan na natagpuan na ng kanilang koponan ang mga ito, bagamat hindi pa sila umaatake. Kinumpirma nila na ang mga magulang ni Lu Ji ay naninirahan sa isang villa sa loob ng Pangwongwan. Iniutos ni Mian sa kanyang mga tauhan na manatiling handa. Sa sandaling magbigay ng senyales si Kinmang, kailangan nilang alisin ang mga ito. Dahil walang alam sina Ling Jia at ang kanyang disipulo, ang pagpuntirya sa mga magulang ni Lu Wuji ang tanging natitirang opsyon. Kung maging ang kanyang mga magulang ay hindi alam kung nasaan siya, kung gayon ang pagpatay sa kanila ay tiyak na magpapalabas sa kanya. Naniniwala siya na kapag narinig ni Lu Ji ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, hindi na siya makakapagtago. Walang paraan para baliwalain niya ang ganoong balita. Nang marinig ang lahat ng ito, lubos na nabigla si Lin Jia. Naisip niya sa sarili na nasa matinding panganib sina Tio at Tia at masyadong malayo si Luochin para makatulong ngayon. Kailangan niyang makahanap ng paraan para iligtas sila anuman ang mangyari. Humarap si Mian kay Lingga at mapang-uyam na tinanong kung bakit siya mukhang nababagabag. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil papatayin nila muna siya sa huli. Aalisin nila si Lu Ji hanggang sa masaksihan niya ang reaksyon ni Lingga sa pagkamatay ni Lu Ji. Hindi niya papayagan itong mamatay. Idinagdag niya na kapag napatay na ang mga magulang ni Lu Ji, kukuha sila ng litrato ng kanilang mga pugot na ulo at ipapadala ito kay Lu Ji mula sa telepono ni Lingga. Ang makita iyon ay magpapagalit sa kanya at susugod siya sa kanyang kamatayan. Ngumisi si Mian at sinabi na dahil labis na hinahangaan ni Lin Jia si Lu Ji, siya mismo ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit hindi siya nagsasalita. Hindi ba niya gusto ang kanyang plano? Nanatiling tahimik si Lin Jia, ngunit mabilis ang kanyang isip. Ang mga taong ito ay tunay na mapanganib. Lu Qin, nasaan ka man, pakiusap bumalik ka agad. Kung hindi, lahat ng malalapit sa iyo ay maaaring mamatay. Sa ibang lugar, nakita natin si Kinmang, nakakapatay lang ni Olive. Nakatayo si Olive sa ibabaw ng kanyang katawan, humahalaklak. Walang kwenta, napakahina niya. Hindi niya man lang nakayanan ang tatlo sa aking mga atake. Naisip niya sa sarili na ang mga lumaban kay Sir Talov ay mas malakas pa. Walang anumang panlilinlang mula sa gayong mahinang tao ang makakatalo sa kanila. Bumalik sa tagwan, tumanggi si Lin Jia na kainin ang pagkaing dinala sa kanya. Ibalik mo ang pagkain mo. Wala akong kakainin na ibibigay mo sa akin. Ibinagsak niya ang plato sa lupa.
Ngumisi ang mga gwardya at sumagot, sige. Akala mo magugutom kami kung hindi ka kumain. Ginawa ko ang inutos sa akin. Talian ulit siya. Masyado na siyang mayabang. Tinalian nila muli si Lingga at umalis. Paglabas nila, desperadong naisip ni Lin Jia. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kung hindi ako makakalabas dito, hindi ko mababalaan ang mga magulang ni Luigi. Samantala, nagkomento si Olive na parang nasayang lang ang pagpatay kay Chinmang. Pinaghihinalaan niyang namatay ang lalaki dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Edward si Olive. Tanong ni Edward, anong nangyari? Nahuli mo ba si Chinmang? Sumagot si Olive. Hindi niya man lang nakayanan ang dalawa sa aking atake. Hindi maaaring napatay ng mahinang iyon si Sir Talvive. Napakalakas ni Sir Talef. Kaya niya sana kaming talunin pareho. Walang paraan na magkaroon ng pagkakataon ang isang tulad ni Kinmang. Pagkatapos ay tinanong ni Olive, by the way, pumunta ka sa Cullen, tama? Anong nahanap mo? Sumagot si Edward. Nakausap ko ang ilang tao sa Cullen at nalaman ko na ang Sword Sect Master ay pumunta rin sa Hashan Mountain, ngunit hindi na siya bumalik. Ang kanyang Soul Flame ay patay na, kaya bumalik na ako sa Tanggo ngayon. Nag-react si Olive, kaya patay na siya. Isa sa ating mga sospek ay kumpirmadong patay, at pinatay natin ang isa pa. Ibig sabihin, wala sa kanila ang responsable sa pagpatay kay Sir Talef. Idinagdag niya, alam mo, pagdating ko rito, nakatanggap ako ng isang mahalagang impormasyon na makakatulong sa atin na malutas ang kasong ito. Tumanggaw si Edward at sinabi, mayroon din akong intel. Tila, pumunta ang Swordmaster sa Hashan Mountain upang hulihin si Luigi dahil nagtataglay si Luigi ng isang 7-star Dragon Abyss artifact. At sa kabila ng kung gaano siya kawalang malay, hindi mahina si Luigi. Sa katunayan, napatay na niya ang isa sa mga Swordmaster ng Cullen. Dahil doon, siya ngayon ay itinuturing na kaaway ng lahat ng mga cultivator doon. At ang pinatay niya ay hindi lamang basta-basta. Labis siyang malakas. Kaya, oo, masasabi nating may katiyakan na si Luigi ay labis na malakas. Sinabi ni Olive, kahit ang impormasyong nasa akin ay may kaugnayan kay Luigi. Mas malinaw na ngayon ang mga bagay-bagay. Pumunta ka muna sa Tangjo at pagkatapos ay aalamin natin kung ano ang gagawin kay Luigi. Lumipat ang eksena. Nakita natin si Ling Jia na sinisinyasan ang kanyang kaibigan, sinasabing, may piraso ng plato sa ilalim ng aking paa. Patagon niyang sinipa ang piraso patungo sa kanyang kaibigan. Pagkalipas ng ilang sandali, ginamit ng kanyang kaibigan ang piraso upang simulan ang pagputol ng tali sa kanyang mga kamay.